Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus? Mula September 15 to 21, 2024. Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niya mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative itong magiging reading mamaya. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Anyways, kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. So, magsimula na tayo. Okay. Ano kaya ito? So, case-to-case basis. May lalaking tao tayo dito o lalaking energy. So, kung dito lalaking tao ay babae. Pwede rin naman babae. Pero, extrovert nga lang siya. So, tama lang to sa babae kung extrovert siya. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, yung lalaki dito ay single o widow. O kaka-break lang niya sa karelasyon niya. Pwedeng ganun. Pwede rin 40 to 59 years old. Pwede yan. Wala nang may isip eh. Ano nangyari dito? Kasi parang sad. Sad yung lalaki. So, iniisip ko, bakit kaya sad to? O baka nga, nangyayari na to. Kung dito, family dispute. Whether biological family, parents, siblings, o sarili niyang family. Ay, single pala to. So, biological family to, malamang. Sabagay, may single na tao rin naman na single dad, di ba? Depende. Kung single dad, edi yung ex-family niya. Pwede rin. So, kung di biological family, ex-family. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. O sa kakilala nyo. Kasi pwede rin tumama to sa kakilala nyo. O person. Kasi para bang nag-e-effort naman siya. May work naman siya. Pero kulang pa rin ang sahod niya sa mga babayarin. So, pwedeng yun yung pinag-aawayan. Financial issues. O, hindi na siya masaya sa work niya kasi feeling niya hindi siya nag-grow kasi binibigay naman niya yung best niya. Pero malit pa rin talaga yung sahod. So, yun. Hindi siya satisfied ba sa kanyang work. Pwedeng ganon. Kuha tayo bang detalye? Ano kaya ito? Well, sa case na to, mukhang may someone na nagmamatigas. So, bakit ko nasabi yan? Kasi para bang may nagmamakaawa dito eh. Ito, itong lalaki. Kaya lang nga, nagmamakawa siya doon, no?
So, parang natin sasama to. Yung reaction nito, ito. Para bang hindi siya naaawa. Bato yung puso. So, whether kayo mismo to na pwede magmakaawa. O may someone na magmamakaawa sa inyo. Sabihin natin mangungutang. O hihingi ng forgiveness. O makikipag-reconcile. Depende. So, kung ganun nga ang case, mukhang matigas ang puso nung isa. Ayaw niya makipag-ayos. So, kung halimbawa, plan ng iba sa inyo na makipag-ayos sa someone na nakaaway nila ngayong week, hindi siya advisable. O else, ma-reject lang yung effort nyo, masasaktan lang kayo lalo. So, gawin nyo na lang yung plan ng iba sa inyo about reconciliation sa ibang panahon. Okay? Hindi ngayong September 8 to 14 para lang show. Ano ba? Wala na akong maisip dito. Pero kung mangungutang, halimbawa kayo yung mangungutang, probably hindi kayo pautangin. Ngayon, sabihin naman natin may magsusorry sa inyo. Ito yung reaction niya, parang ayaw niya. Ayaw niya makipag-ayos. Oh, so, case dito. Malaki ang tendency ng jealousy. Ibang senaryo na to. Okay? Basta may jealousy dito, whether ka-relasyon to o sa trabaho. Ayun nga, magiging problem to, jealousy. Sabihin natin may maiinggit sa iba sa inyo. Case-to-case basis kasi. So, halimbawa, wala naman kayong kinaiinisan. Wala naman kayong inggit sa ibang tao. Hindi nyo alam kayo pala yung kinaiinisan ng ibang tao. Wala kayong kaalam-alam. May naiinggit pala sa iba sa inyo. Pwede kasing ganon. Ano pa nga, malala pa yung ibang senaryo dito. Sabihin natin nag-away na. May jealousy nangyari, whether ka-relasyon o sa kaibigan, katrabaho, basta nag-away na sila due to jealousy o inggit o basta ganyan. May higantihan na maaaring mangyari dito. So, whether kayo to maghihiganti o someone else, basta pag nag-away, may maghihiganti. Sa madaling salita. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero again, yung possibility ng vengeance nandito sa week na to. Yung iba nga baka ipakulang pa Grabe, Wen. Diba? Basta may someone dito, galit na galit Ano pa nga naghahanap pa siya ng kakampi. Yung kaaway ng iba sa inyo, naghahanap pa ng kakampi, na may inis din sa iba sa inyo. Oh my God. Pwedeng ang inggit ay dahil sa pera, posisyon, kundi man karelasyon. Ganyan. Kaya minsan pag may pera, wag na i-show off
Kasi may mga, hindi natin alam na may naiinggit pala. Kung may mga gamit, huwag na ipakita. Kasi nga, may tendency na may mga naiinggit na hindi natin alam. So anyways, halimbawa magkakapera yung iba sa inyo, wag na ipaalam sa iba. Kasi nga, may tendency mainggit yung iba. Baka pag-awayan pa yung pera, di ba? Save na lang agad sa bangko. Di ba? Halimbawa, ang case makakautang kayo ng malaking halaga. So, siyempre, may pera kayo, kahit na utang yun. Kapag nalaman ng iba, ang tendency, mainggit sila. So, ganun na nga lang. Ilagay na lang agad sa bangko, wag na sabihin sa iba ang tungkol sa pera, kung makakautang man, o may pension na paparating, o basta ang topic ay pera, wag nang sabihin na magkakapera, o wag nang i-show off ang kabibiling gamit ngayong week. Kasi nga, baka may mainggit. Maging problema pa. Anyways, basahin ko na lang to. 2 card lang ang kukunin ko. Extra message. You have the ability to prosper. O, di ba? Ganda ng mensahe. You are capable of magical creation. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.